Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa pribilehiyo na maka dalaw ulit sa kadahilan po na kailangan po naming mag-exit dahil sa visa. And we will be back this coming January 7 next week. At Pastor Ramil, salamat po sa uh, opportunity na makapagturo din sa inyo sa umagang ito. Akala ko lang mag-report lang po ako. But, yung ministry po sa Indonesia, papasalamat po kami sa pagkakataon muli na makapag-serve sa Indonesia for 12 years. And we praise and thank the Lord for what He has done there. At ngayon po ay meron kaming nabuksan na second na outreach. Nag-start po kami last August. At nagpapasalamat po kami sa biyaya ng Panginoon dahil nag-grow yung outreach ngayon. So regularly we have 20 attendance every Sunday afternoon. So sa morning doon po naman po kami sa Denpasar, and then sa afternoon doon po kami sa outreach. At nagpapasalamat kami sa ginagawa ng Panginoon. Although hindi ganoon po kadali, pero salamat sa mga ginagawa ng Panginoon at ginagamit ng Panginoon. And we have two Indonesian po na full-time workers at nagpapasalamat din po kami sa grace ng Panginoon na nasusustain yung church or yung ministry. At the same time, itong mga local na Indonesian na workers ay sana ay magpatuloy sila. Magpatuloy sila at gamitin sila ng Panginoon. So excited kami na bumalik para i-continue yung gawain po, at patuloy niyo po kaming pag-pray this year. Marami kaming plans, pero ang major plans namin ngayon ay this year makapagrenta ng lupa. Mahal po kasi pag bumili ng lupa sa Indonesia, especially sa Bali. So we are planning to rent a 200 square meters para doon po mag-start ng magtayo ng main ministry sa Denpasar. And meron na po kaming initial na amount, meron na po kaming 50,000 pesos. Nagpapasalamat po ako at naway i-bless ng Panginoon this year ito. At least makapagrenta kami. Pwede kami kasi magrenta ng ng mga 20 years. Pwede kasi ganun na binibigay nila. Depende doon sa may-ari ng lupa. So, ang goal talaga namin, ang plan talaga namin ay makapagtayo talaga ng ministry, at kung hindi na kami magtatagal, this magpapatuloy yung gawain. So, until such time na leading ng Panginoon, pwedeng bilhin na yung lupa doon sa may-ari, depende. So, yun po yung goal namin ngayon, makapagrenta ng lupa na mga 200 square meters. That's about siguro mga 300 to 350,000 pesos. So sa loob po ng 20 years. Tapos tatayuan ng building. So hindi naman po siya konkretong building, hindi ganito, kundi at least matayuan ng building para doon na po mayroon tayong existing talaga na na hindi na nagrerenta. So yun po yung goal namin this year. Samahan niyo kami na mag-pray. So this morning I just want to encourage everyone. Please open your Bible, the book of Mark chapter 12, okay, verse 28, verses 28 to 34. Tumayo tayong lahat at samahan ninyo kung basahin ito, Mark chapter 12, verses 28 to 34. Okay. Sabay-sabay nating basahin. Ready? Okay, begin. And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and preaching that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all, the commandment is, Hear, Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself.
There is none other commandment greater than this. And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than the whole burnt offerings and sacrifices. And Jesus saw that he answered discreetly. He said unto him, Thou art not far from the kingdom of God, and no man after darkness. Any question? Ang manaming Diyos na dakila sa lahat, kami nagpapasalamat sa pribilehiyo na makapag-aral ulit ng inyong salita. Panginoon, bigyan mo kami ng kapagpakumbabang puso. Makita, O Diyos, ang salita mo, paano po namin ito i-apply sa aming buhay sa araw-araw ng amin pong pamumuhay. Salamat sa taon na ito, panibagong taon na binigay mo sa amin, panibagong hamon, panibagong mga challenges sa buhay namin, sa paglilingkod, sa buhay bilang isang mananampalataya. Gamitin mo kami, O Diyos, upang patuloy na ipakilala namin ang aming Panginoong Hesukristo sa kalooban o sa paraan na nais mo, Panginoon. Especially, salamat sa mensahe na pinagkaloob mo kayo na sa amin, na kung saan ang goal mo sa amin, Panginoon, ay maging soul-winning church, maging serving church at maging sacred church. At gamitin mo, O Diyos, ang mensaheng ito na mag-connect ito, Panginoon, sa mensahe kanina. Pagpalain mo pong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Ang topic po natin ngayong umaga is the most important of all. Ang pinakamahalaga sa lahat. So nabanggit na sa ating mensahe kanina ay ang church ay dapat ay ang sentro ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. What is the most important thing to do in life? So magandang tanong yun, ano? Ano bang pinakamagandang bagay o importanteng bagay na dapat ginagawa natin sa buhay na ito? Walang iba, of course, to serve God, amen? We are saved to serve. So, ito yung simpleng bagay na bawat mananampalataya ay maintindihan niya sa kanyang buhay na niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod habang tayo ay nabubuhay. So, sayang ang buhay na ibinigay ng Diyos kung hindi natin gagamitin para sa Kanya. Amen? So, sayang yung mga efforts, mga sacrifices natin kung hindi din tayo or wala tayong personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. At sayang din yung pagpunta natin ng church, amen, kung wala tayong relasyon sa Panginoong Hesukristo. Okay, so sometimes we are distracted by not so important things. Okay? So mas inuuna natin yung mga bagay na sa totoo lang na hindi nakapagbibigay talaga naman ng halaga, ng kapakinabangan sa buhay natin. Okay? So mas priority natin yung mga bagay na kung saan ay hindi nagiging makabuluhan sa ating personal life, sa ating Christian life, sa ating church life. So sabi nga, distraction is distraction. Okay? Nadidistract tayo at minsan yan nagiging distraction na natin. Okay? We should focus on the most important commandment of all. Okay? So the most important commandment, okay, the most important commandment ay doon sa passage natin kanina na ating binasa sa Mark chapter 28. Okay? The most important commandment, number 1, is loving God and loving others. Tama po ba? According sa binasa natin kanina, okay, love the Lord thy God. So yung commandment na binigay ng Panginoon commandment sa Exodus chapter 20 ay sinamarize sa dalawang commandment. Okay, is to what? Love or loving God and loving others. Okay. So sabi po dyan, may question tayo, what does it mean
Okay? To love God and others. Ano ba ang kahulugan? Ano bang ibig sabihin na pag sinabi nating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iba? And why we should love God and others? Bakit kailangan nating mahalin ang Diyos at ang ibang or ang ating kapwa? Okay? And why or how should we love God and others? So what does it mean to love God and others? So sagutin natin yung tanong na yan. But point number one natin is the meaning of loving God. Okay, the meaning of loving God. Okay. Basahin ko po yung verse number 30 sa ating passage kanina. And thou shalt love the Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely, this is, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Okay. So ano po ang ma-observe ninyo? Ilang pag-ibig or love ang nandyan sa passage na yan? And you shall love, and thou shalt love, number one, the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. Verse 31, and the second is like, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ilang love? Sa tingin nyo, nakikita nyo? Dalawa. Tama? Pero, tignan niyo yung sa last praise. Okay? And thou, or sa second praise, and thou shalt love thy neighbor as thyself. So, ibig sabihin, nakatago yung pangatlo, yung as yourself. So, ilang love yan? So, 3 kinds of love. Number 1, self-love. Number 2, neighbor love. And number 3 is God love. Right? Tama? Agree kayo? Okay, amen. So, tuloy tayo. So, self-love. In Ephesians 5:29, sabi ng Bible, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Pag sinabi nating self-love is our love for ourselves. Right? We don't need to be commanded to love ourselves because we already do. Okay? We always want, right, to be happy. Meron bang sarili mo na sinasaktan mo? Wala, di ba? Kasi inaalagaan mo yan eh. Inaalagaan natin ito para tumagal tayo sa mundong ito, right? Titake tayo ng vitamins, kumakain tayo ng mga pagkain na masusustansya. 'Di ba? Pag may sakit lang nga tayo na naramdaman, punta ka tayo sa doktor. Right? Kasi ayaw natin na lumala yung sakit natin. Kung may sakit tayo, regular yung ating check-up. 'Di ba? Yung mga kababaihan natin, gusto natin na pagandahin yung sarili natin, right? Okay, lagi tayo sa mga parlors. 'Di ba? Nag-straight na buhok, kung ano-ano yung mga gusto nating pagandahin sa sarili natin. Kasi mahal natin yung sarili natin, tama? Alagaan natin yung sarili natin. Yung iba, kung ano-anong klaseng mga diet ang ginagawa para lamang, 'di ba? Kung talaga yan ay built ng katawan mo, hayaan mo na, ganyan na talaga yan eh. But ang point natin dito is self-love. Okay? So I hope na naintindihan natin yan, right? Okay? Hindi na tayo kinakailang utusan na mahalin natin ating sarili kasi we are not already commanded to love ourselves, but because we already do. Okay? So number 2, yung neighbor love in Matthew chapter 7 verse number 12,
Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, okay, you even sue them, for it is the law and the prophets. So, sabi ng Bible, pag sinabi nating neighbor love, okay, our love for ourselves is the basis of our love for others. If we want to be happy, we should make others happy too. Tama? So yung commandment ng Diyos, yung basis ng pag-ibig na dapat mayroon ang isang mananampalataya, okay? Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, okay, yung pag-ibig mo sa sarili mo ay dapat ganoon din yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. So ito yung nagiging struggle ng maraming mananampalataya, right? And sometimes we take our position, yung tinatawag na holier than thou. Mas banal kami kaysa sa inyo. Kaya minsan napupula yung mga name na Christians dahil minsan, di ba, mayroon yung simba naman kayo ng simba, hindi naman nagbabago yung buhay ninyo. So, minsan ito yung nagiging problema natin. Pero wala tayong ibang gagawin kundi sundin ang Biblia. Amen? Naniniwala ako, sabi nga ng Bible, the Word of God and the Spirit of God makes lasting change in the heart of men. So ibig sabihin, habang tumatagal tayo na mananampalataya, nagsiserve, naglilingkod sa Panginoon, nababago dapat yung buhay natin. Nababago yung mindset natin, yung character natin. Kaya nga lifetime ang pagbabago eh. Tama? So hindi dapat nagiging worse yung pagbabago mayroon tayo. Dapat habang tumatagal tayo sa ating Christian life, nababago. Okay, yung ating attitude, yung pananaw natin sa pagiging mananampalataya. So, neighbor love. Okay. So, number 3, yung God love in 1 Peter 1:8, whom having not seen ye love, sabi ng Bible, in whom though now you see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. So ano makikita natin dyan sa passage na yan? Kung having not seen, you love. At yan ang Diyos na hindi natin nakikita, pero pinaniwalaan natin na siya yung Diyos na buhay. Amen? Siya yung naglikha sa atin, siya yung nagbigay ng buhay sa atin, at siya yung utos sa ating Panginoong Hesukristo, okay? Para ialay niya ang buhay para sa atin at mamatay sa krus at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi natin nakita, pero naniwala tayo, amen, by faith sa kanyang mga salita. At sabi niya, though now ye see him not, yet believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory. Kasi nakita natin yung result, amen? Nakita natin yung fruit, yung bunga ng pananampalataya. Okay? Na siya yung gumagawa sa buhay natin. Okay? So, pag sinabi nating loving God is believing in God, rejoicing in God, and glorifying God. Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, okay? Pag sinabi sinasabi natin na mahal ko ang Panginoon, of course, dapat ikay naniniwala sa Kanya. Okay? Pangalawa, dapat nakikigalak ka sa Kanya. Okay? At gino-glorify mo ang Diyos. Okay. So, isa-summarize natin, self-love is wanting to be happy. Okay? Bilang isang persona, bilang isang tao. Okay? Pag sinabi nating self-love, okay, nandoon yung kagalakan mo, kagalakan ko, okay, na ang aking buhay ay maging masaya. Ang tanong, masaya ba kayo sa inyong pagsunod kay Kristo? Sa inyong Christian life? Masaya ba kayo sa ginagawa ninyo ngayon? Kahit maraming mga problema, amen? Maraming mga challenges sa buhay.
Marami tayong mga suliranin, mga karamdaman din. Ang tanong masaya ba tayo? Oo, yun yung question kasi diyan Yun kasi yung magiging basihan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung masaya ka nga na naglilingkod sa Kanya. Although hindi lahat ng pagkakataon sa buhay natin ay malakas tayo, right? Masaya tayo. Even pagpunta ng simbahan, di ba? May pagkakataon na talagang ayaw natin pumunta ng church. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, yun yung nag-uudyok kasi sa atin Yun yung nag-uudyok sa atin bakit tayo at bakit ka magpapatuloy. Okay, pangalawa yung tinatawag nating neighbor love. Okay, pag sinabi nating neighbor love is sharing what happiness to others. Sinishare, binabahagi natin yung kagalakan mayroon tayo. Amen? Yung kasiyahan mayroon tayo. Kung masaya ka, dapat yung kapitbahay mo masaya din. Amen? Parang hindi kayo makangiti pag kapitbahay ng pinag-uusapan natin Parang lahat hindi masaya. Pag kapitbahay sa Indonesia po, may kultura kasi ang mga Indonesian na kapag, di ba, kultura din natin yon yung magpasabaw, sabi nga natin, di ba, sa kapitbahay. Minsan, di ba, namimigay tayo ng pagkain, di ba? So, sa Indonesia, ang kultura nila, kapag binigyan mo ho yan, nakalagay sa, kahit anong lalagyan, pag binalik nila yung lalagyan mo, dapat may laman din. Ganun ang kultura nila. Sa atin, pag nagbigay tayo, hindi natin alam kung kailan babalik yung plato. Minsan hindi na bumabalik, di ba? Tinatanong na, saan na yung plato? May pangalan pa yun hindi na bumabalik. Kaya yung mga Indonesian, mahiya sila na pag binalik nila dapat may laman din. Pero kami, medyo maingat kasi kami dahil kapitbahay kasi namin, may Hindu, may mga Muslim. Ang mga Muslim kasi hindi ho yan, basta-basta tumatanggap yan. Dahil sa tingin nila halal. Baka yung pinagprituan mo, pinagprituan mo ng baboy. Yung lutuan. So, baka ma-offend sila. Sometimes mga ganyan So, kaya maikat din po kami. So, mga Hindu, okay lang din. Pero yung pinupoint ko dito, mga kapatid, yung neighbor love, bilang isang mananampalataya, na kahit minsan hindi maayos yung relasyon natin sa kanila, importante na yung pag-ibig natin sa kanila, makita yung pag-ibig. Amen? Amen? Kahit ayaw nila tayo, gusto natin sila. Amen? Kasi mahal sila ng Panginoon Yung kagalakan na mayroon tayo, ay dapat may pasa din natin sa kanila. Yung kasiyahan mayroon ka, na binigay ng Panginoon sa iyo, ay dapat mayroon din sila. Yun yung neighbor love na sinasabi ng Bible. Okay? Yung God love naman na binabanggit po dyan, okay, is making God our happiness. Ang Diyos ba ang nagbibigay ng kagalakan o nagpapasaya sa iyo? Okay? Sa tuwing dumarating tayo sa mga punto na hindi masayang buhay natin? O siya ba yung pinaka-major na reason ng atin pong buhay? So dapat alam din natin yan, dapat maintindihan natin. Kasi kung tama yung ating mindset, di ba? Mindset ba? Kung tama ho yung pananaw natin, lahat ho yan magiging maayos. Kung tama yung pananaw natin, yung pang-unawa natin sa Diyos, magiging tama ang pag-ibig mo sa kapwa mo. Amen? Agree kayo dito? Yes. Oo. Na kahit anong pangit, okay, na narinig natin or dumarating sa atin, nagiging tama, nagiging maganda yung respond natin. So, yung question is, why should we love God and others? So, point number 2, the motivation in loving God. Okay, the motivation in loving God. Okay, number 1, because of the name of God. Okay, because of the name of God. The Lord our God. Anong sabi po dyan sa verse number 29? And Jesus answered him,
The first of all, the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. The Lord means, or Lord means Yahweh. Amen? Is the personal name of God. It means I am who I am. Ang question dito ay, do you really know your God? Gaano mo kilala ang Diyos na sinasampalatayanan mo? Kaya ang mga Israelites, ayaw ho nilang banggitin yung Yahweh kasi ganun sila ka-respeto. Malalim yung kanilang pagkatakot sa Diyos. So tayo sa umagang ito, gaano mo kakilala ang Diyos na sinasamba mo? Anong degree, gaano na yung degree ng iyong pagkakilala sa Kanya? So diyan nakabase ang pagmamahal na iukol mo sa Diyos. Okay? The Lord our God means God has no beginning, okay, and end. God lacks nothing. God does not need anything. And God is complete and God is perfect in all that He is. The Lord our God means the name of God, right? Dun sa yung God na word means sa Hebrew word is Elohim. Shows the status of God as the creator of all things. Pag sinabi natin God, may nababasa kayong God sa Bible, okay? Ang kahulugan niyan ay Elohim, or Hebrew name is Elohim, and shows that God is the creator of all things. The Lord our God means God is powerful creator. God is above all. God can do whatever He wants. God does not make mistakes. And God is perfect in all that He does. Gaano mo kakilala ang Diyos? Kaya kung mababaw yung pagkakilala mo sa Kanya, mababaw din yung pananaw mo sa Christian life. Tama? So mababaw ang church life para sa iyo. Hindi malalim kasi sa tingin mo ang Diyos mo ganito lang. Kaya mababaw yung treatment mo din sa Diyos. Tama? Mababaw lahat eh. Magiging shallow yung iyong Christian life kung hindi mo kikilalanin ang Diyos, okay, na dapat mong mahalin higit sa lahat sa iyong buhay. So anong basis natin? So alam mo yung basihan mo. Okay? The Lord is one. Okay, meaning this describes that there is only one God who is perfect in all that He is, in all that He does. Yan yung Diyos na mayroon tayo, amen? Yan yung Diyos, okay, nang lumikha sa atin. Okay? The Lord is one, meaning God has no equal, God has no opposite, God is the highest, God is the best, and God alone is perfect in all things. Yan yung motivation natin, amen? Kung bakit tayo dapat maging sacred. Dapat natin mas mahalin ang Diyos ng higit sa lahat sa buhay natin. God commanded us to love Him not because He needs our love, but because He is the most lovable being in the whole universe. Hindi ka nire-require ng Diyos na mahalin mo siya. Amen? Kasi gusto niya ng pag-ibig mo. Kaya mo siya mamahalin kasi yung karapat dapat na mahalin sa lahat ng pagmamahal na dapat mong iukol sa mundong ito.
God commanded us to love Him not only because He is the most lovable being in the whole universe, but also because He is most worthy to be loved above all. Kaya nakasukat yan, nakabase mga kapatid sa ginagawa mo, okay, para sa Panginoon, sa iyong pag-ibig sa Kanya. So, anong rate mo? Sana mamaya pag natapos natin itong Sunday School, makita natin yung sarili natin. Yung pag-ibig na mayroon ka. Loving God is a response to the love of God and to the loveliness of God. Because of the nature of God. Okay, because of the nature of God. It is the most important commandment. Okay, sabi ng mga ng mga scribes sa verse 28, and none of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? So the scribe asked him, which is the most important of all? So Jesus answered, the most important is, ano yun? It is the greatest commandment. In verse 31, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Nakita ninyo? It is the best commandment. To love what? Him with all the heart and with all the understanding and with all the strength is much more than all whole burnt offerings, sabi diyan, and sacrifices. Sa verse number 33. And to love Him with all the heart and with all the understanding and with all the soul and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than the whole burnt offerings and sacrifices. Ang bigat, no? Alam niyo mga kapatid, nami-miss natin itong passage na ito. Ito pala yung pinaka-best commandment, ay mahalin ko yung aking kapwa. It is the foundation of the law and the prophets. Okay? It is the fulfillment of the law. Romans 13:10, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Because of the need of men. Tuloy natin, because of the need of men. Okay? It is for our long life, number 1. In Deuteronomy 6, number 2, okay, ano po ang purpose? Ano po ang bakit natin kailangang mahalin ang Diyos? Okay? In Deuteronomy 6 verse 2, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments which I commanded thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life, and that all days may be prolonged. So nakita niyo yung passage, ano sabi ng Panginoon dyan, ng Diyos dyan? It is for our long life. Diba? Mahaba pala yung buhay. So ibig sabihin, may blessing. Okay? Kahit hindi natin hingin yan, in-extend ng Panginoon yung buhay natin para maging blessing tayo sa ating kapwa. Yan naman ang purpose, eh? Amen? Okay? Number 2, it is for our wellness. Okay? Verse 3 ng chapter 6 ng Deuteronomy, hear therefore, O Israel, and observe to do it. Sabi ng that it may be well with thee, and it may be well with thee, and that ye may increase mightily as the Lord thy God
the Lord God of thy fathers that hath promised thee in the land that floweth with milk and honey. Again, blessing. Amen? So ang pangako ng Panginoon dito, okay, if you observe to do it, that it may be well with thee. Gusto ba natin ito na maging mabunga, maging pagpapala sa atin? Of course. Bilang isang mananampalataya, ito ang gusto natin. That ye may increase mightily. As the Lord, sabi niya, God of thy fathers, hath promised thee in the land that floweth with milk and honey. Another blessing. Hindi lang hahabaan ng Diyos yung buhay natin. It is for our wellness. Ito para sa ikakabuti natin. Amen? Kagaganda ng buhay mo, ng iyong mga susunod na mga generations. Dahil sa patutuo na iiwan mo at gagawin mo para sa Diyos. At pagpapalain ng Diyos, okay, ang iyong generations. Okay. I think malapit na tayo. Sa verse number 3 pa rin ng Deuteronomy 6:3, it is for our fruitfulness. Okay. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord of thy fathers had promised thee in the land that floweth with milk and honey, that ye may increase mightily. It is for our fruitfulness. Na yung gawain ng yung buhay mo, magiging fruitful, hahawaan mo yung kapitbahay mo, hahawaan mo yung iyong church, yung kapwa mananampalataya. Naghahawaan tayo ng bunga. At ito yung goal natin this year, right? Okay, na magbunga pa ng maraming bunga. So kaluluwa yung bunga na binabanggit in good works. Okay, sa buhay na mayroon tayo. Okay? Number 4, Deuteronomy chapter 6 verse 24, it is for our good always. Okay? And the Lord commanded us to do all these stages to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day. So, and the Lord commanded us to do all these things to fear the Lord our God for our good always. Para sa ikabubuti mo palagi. Sarap pala ng ganito. Nasubukan nyo na ba? Amen. Alam ko nasubukan na ng marami. Yung pang mga hindi pa nakasubok, subukan nyo. It works. Totoo ito. Amen. Totoo ito. Kasi salita ng Diyos ito. Okay. Things that will happen if we love God above all. Number 1, God is most glorified. Things that will happen if we love God above all. God is most glorified. We are most satisfied. And we fulfill all other commandments. Kung mamahalin natin ang Diyos ay nag-glorify, naluluwalhati. Tayo po ay nasa-satisfy at napupulfill natin yung commandment ng ating Diyos. We should love God because, number 1, He is the best and most worthy to be loved above all. The best thing we can do for ourselves is to love God above all. So the best thing we can do for others is to help them love God above all. Tulungan natin sila dahil hindi nila marahil maintindihan. Tayong tutulong sa kanila, kapwa natin, para mahalin din nila ang Diyos higit sa lahat. So how should we love God and others? Okay. Last point is the manner of loving God. Number 1, how should we love God? Okay. Hear, O Israel, loving God starts from knowing God. Knowing God starts from hearing who God is. Again,
Loving God starts from knowing God, and knowing God starts from hearing who God is. Kaya meron tayong binabanggit sa Romans, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So mauunawaan natin ng mas malalim ang Diyos kung patuloy tayong nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy nating pinakikinggan ang salita ng Diyos. With all your heart, okay? Yung with all your heart, loving God with all our heart means we should love God with all our affections and feelings. Yung pag-ibig mo sa Diyos ng buong puso ay yung pagmamahal mo sa Kanya ng buong buo. Okay? Ng buong buo. Na hindi lang araw ng Sunday natin mahal ang Diyos ng buong buo. Pagdating bukas hanggang Saturday, kalahati na lang. So, meron kasing ganun eh. Half-hearted yung paglilingkod. Ayaw ibigay yung kalahati. Or yung 1/4. With all your soul. Loving God with all our soul means we should love God with all our will and inmost being. Pag sinabi nating mahalin natin ang Diyos with all our will, eh kahit hindi ka not feeling well, sige pa rin, amen? Ministry pa rin ako. Kasi dito ako tinawag at dito ko mahal ang Panginoon. Ang church life ay hindi options. Amen? Hindi po option. Dahil, ano sabi ng Panginoon? Ibinigay niyang kanyang buhay para sa kanyang church. Inalay niya ito. With all our mind. Loving God with all our mind means we should love God with all our knowledge and thoughts. Na kahit saan tayo pumunta, sa anong ginagawa natin, sa trabaho, kung ano man, yan. So ang pag-ibig ng Diyos na yan ay hindi dapat na isasantabi. Ang pag-ibig ng Diyos na yan ay maliwanag sa ating kaisipan. Okay, na mahal mo ang Diyos na kahit sa kabila o sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan natin. Amen? Ang focus natin, kinakailangan natin i-fix yung focus natin. Okay? Sa pagmamahal natin at pag-ibig natin sa Diyos. With all your strength. Loving God with all our strength means we should love God with everything we've got. Gagawin mo lahat ito kasi mahal mo ang Panginoon. Wala hong nag-uudyok sa iyo, ang motivation mo ay yung pagmamahal mo sa Panginoon. Na kahit nahihirapan ka, nag-struggle ka, tinutuloy mo yan, ginagawa mo yan. Nag-extra yung strength, yung kalakasan mo dahil mahal mo ang Panginoon higit sa lahat sa buhay mo. Okay. How should we love our neighbors? Okay. Love them as yourselves. Okay. Love them as yourselves. Our love for ourselves is the basis for our love for others. Kaso lang problema minsan natin, mga Kristiyano, selfish tayo. Kaya hindi natin kayang mahalin yung kapwa natin. Yun din yung nagiging problema, di ba? Once kasi na naging selfish ka, wala ka nang pakialam sa iba. So, kailangan natin baguhin. Nature kasi ng tao yan eh. Even Christian tayo, kahit minsan mature na tayo, selfish pa rin tayo. Di po ba? So, kailangan natin ng grace talaga ng Panginoon araw-araw. Every time you wake up in the morning, Lord, bigyan mo ako ng grace today.
Kasi kung tayo, wala tayong magagawa talaga mga kapatid. Hindi natin kayang mamuhay ng mayroong kabanalan kung nakadepende tayo sa sarili natin. Okay? So, love them as yourselves. Self-love is seeking satisfaction. God love is seeing and savoring that satisfaction in God. Neighbor love is showing and sharing that satisfaction to others. Okay? Okay, tapos na po tayo. I-summary lang natin yung pinag-aralan natin. I hope na mayroon tayong natutunan dito. The Lord is God. He is above all, the best being and the most satisfying reality in the whole universe, okay, as revealed in Christ Jesus, which is why He is most worthy to be loved above all. Thus, the best thing we can do for ourselves is loving God above all. And the best thing we can do for others is helping them love God above all. Question, what are the things that hinder you from loving God? So yan po yung question na iiwan ko po ngayong umaga. What are the things, ano yung mga bagay na nakakapaghinder, nakakahadlang sa pag-ibig mo sa Diyos? And ikaw lang at ang nakakaalam ng puso ng bawat isa. And I hope ito po yung maging eye-opener natin this year na mabago yung mindset natin, pananaw natin sa buhay natin sa church life. Na ang pinakasentro, okay, ng paglilingkod natin ay walang iba kundi ang pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. Mag-close tayo sa prayer. Ama naming Diyos, na dakila sa lahat, salamat po sa inyong salita. Naway nakita namin, O Diyos, ang inyong pagkilos sa buhay namin kung sino po kayo sa aming mga buhay. Totoo, Panginoon, nakadepende sa aming pagmamahal ang aming ginagawa at gagawin sa inyo. Sa aming serbisyo, sa aming family, sa trabaho, sa church. Yung basihan ng aming pag-ibig sa inyo. Na mamahalin namin kayo, mamahalin namin ang aming kapwa, hindi dahil mayroon kaming may strings attached or mayroon kaming nag-uudyok sa amin na hindi ayon sa inyong mga salita. Pero salamat, O Diyos, sapagkat tinuruan mo kami ngayong umagang ito. I hope and pray, Lord, na gamitin mo ito na maging eye-opener sa amin upang makita namin, Panginoon, ng mas maliwanag ang motivation ng aming paglilingkod ay yung pagmamahal namin sa inyo. At makita ito sa aming kapwa. Kasi kung sasabihin lang namin na mahal namin kayo at hindi namin mahal yung kapwa namin, walang saysay, Panginoon, yung mga salitang ito. So dapat, Panginoon, tulungan mo kami na ito'y maging parte ng buhay namin, ng pagmamahal namin sa bawat isa sa amin. Sa aming kapwa mananampalataya, sa aming kapitbahay, lalo tigit sa mga hindi pa po sumasampalataya sa inyo. Makita sa amin ang mukha ng Diyos upang ang buhay namin na ito ay magamit para sa kapurihan ng pangalan ninyo. Salamat po sa iglesyang ito, ang La Loma Baptist Church, under the leadership of our Pastor Ramil. Gamitin niyo po effectively ang church na ito para sa kaluwalhatian ng pangalan ninyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo. At naniniwala kami na gagawin ninyo sa buhay namin ngayong taon na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po.